Ngayon, it doesn't speak about life. It speaks about our spirituality and relationship and fellowship with the Lord. Dapat yan inaalagaan natin, minimaintain ho natin. Kapag hindi natin minentain yan, buhay nga tayo, malakas nga tayo, malusog nga tayo, pero hindi tayo naka-attach sa vine, so spiritually, magiging useless tayo. So we simply cannot do or be what God has called us to be if we are not staying connected with Christ. Kaya napakahalaga. Doing that takes some effort. No. Kailangan talaga. Kuminsan gigising ka na maaga. Kuminsan kinakailangan mo sadyain yan. Hindi pwedeng nakafocus ka lang doon sa mga personal mong ginagawa. No? Para sa physical, para sa pamilya. Hindi po. Remember, we are in a physical world and yet we belong to a spiritual realm. Nasa physical nga tayo pero nasa physical nasa spiritual na tayo world na tayo Kaya lang nilagay lang tayo rito for a purpose. Kaya kinakailangan talaga nating bigyan ng panahon at bigyan ng pansin yung ating well-being as spiritual creatures na nandito sa lupa. At kukunti lang tayo, mga kapatid. Do you believe that? Kukunti lang po tayo. Kukunti lang tayo, kaya dahil doon, kinakailangan nating pagbutihin ang ginagawa natin. Ang church natin, kukunti lang rin ang totoong church ng Panginoon. Kailangan nating pagbutihin ang mga ginagawa natin as a church. Take for example, tingnan natin po itong kasaysayan ni Peter. Ito yung kaninang binasa natin. Okay? So hindi na natin babasahin yan kay Peter. Take for example, the story of Peter's experience walking on the water in Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Alala niyo, he stepped out on the boat, di ba? And he started walking. And he was doing fine. Kasi nakita niya si Jesus naglalakad sa tubig. Makakita ka ng taong naglalakad sa tubig ba? Nakakagulat yan. Nagulat siya Wow, pambira, naglalakad si Jesus sa tubig. Dahil nagulat siya, alam mo, pagka nagulat ka, hindi ka makapag-iisip di ba? Kung anong bugso ng damdamin mo at emosyon mo, yun kagad Kaya sabi, Lord, ako rin. Di ba? So, he was doing fine until Peter saw the wind. Tumayo rin siya sa tubig, naglakad siya. At nakita niya, unang-una nakita niya yung wind, ang lakas pala ng hangin kapag ka nasa tubig ka. He was afraid and began to sink. He saw the wind, he was afraid and began to sink. Nawala yung focus niya sa Panginoon. Kasi nung nagulat siya, nakafocus siya sa Panginoon Ako rin, Lord. Gusto ko rin lumakad sa tubig. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mo ba? Okay, sige, lumakad ka. So lumakad siya. At nung humahakbang na siya, nakita niya na malakas pala ang hangin. Tapos malakas ang alon, di ba? At nagumpisa na siyang, nawala na yung kanyang focus sa Panginoon. Tumingin na siya dun sa tubig na umuuga. Nakatulog na ba kayo sa waterbed? Sino na nakatulog sa waterbed? Nakatulog na ako sa waterbed. Kasi sa US, mahirap matulog. Kaya kinakailangan pag natulog ka ron ay hindi ka gagalaw. Kasi pag gumalaw ka, grabe, 1 oras kang Kasi kapag gumalaw yung tubig, matagal yun bago mag-steady na naman. Kita nyo, no? So Peter took his eyes off Jesus. Nawala yung kanyang tingin, nawala yung kanyang focus. Ang nangyari, nag-umpisa siyang lumubog and was fixated on the fear instead on his Lord and Savior. Ganun yan. Kapag tinamaan ka ng takot, mga kapatid, ang takot po ay unti-unting lalaki sa loob mo. Kasi meron tayong tinatawag na yung konsensya natin nakikipag-usap sa atin At yung konsensya na yan ay nagbabago ng mukha kapag minsan kasi mga makasalanan tayo. At yung konsensya na yan, dapat ang trabaho niyan sasabihin sa iyo na baka mali yung ginagawa mo. Kung tama yan, i-assure ka ng konsensya mo. Sige, tuloy mo yan. Pero pagka mali yan,
huwag mong itutuloy. Dapat ganyan ang trabaho ng konsensya, di ba? Pero dahil makasalanan tayo, iba na naging trabaho niyan. Kapag natakot ka, sabihin ng konsensya mo, matakot ka lalo. Kaya lalo kang matatakot at lalo mong i-entertainin yan hanggang sa wala ka na maisip kung hindi. So, nasa tubig ka, anong gagawin mo? Buti na lang, sinagip siya ulit ng Panginoon, di ba? His faith tanked and sank. And of course, Jesus rescued Peter but not without an admonishment. Sabi sa kanya ng Panginoon, no, ye of little faith, why did you doubt? Di ba, no? Late naman ang pananampalataya mo. Hindi ka nagduda. Yan. So, sa kublihan, kapag ka nagduda tayo, kalaban yan. Kailangan tiwala sa Panginoon. Inumpisa na natin to. No? Peter let his focus fall away from Christ. Yan ang naging problema. And instead, he focused on the wind and completely forgetting that Jesus was right. No, right thereby, or there nearby. Ang lapit-lapit lang na Jesus. And how often do we do the same? Katatapos lang ng Bible study, katatapos lang ng service, katatapos lang ng activity, di ba? Kung minsan tayo pa nga nag-preach, ikaw pa ang nagbigay ng sabihin nating spiritual admonition dun sa isang pagtitipon, pero pagtalikod, wala na naman. Tayo mismo nawawala sa dapat ay focus natin. No. Sabihin ko po sa inyo, we are creatures that are so easy to forget. Yan po talaga ang sakit natin, ha? Hindi po lang yan basta sakit, kundi talagang yan po tayo. Kaya kahit anong inuulit-ulit natin dito, kublihan, malilimutan mo yan, isang steps lang. Isang step lang dyan, malilimutan mo na kagad. Dahil nga, ang daming alalahanin, ang ingay ng mundo, ang daming dikta from there and here, di ba? Dami. Daming kaibigan. Tapos internet pa, YouTube pa, ano pa? Twitter, Facebook, Messenger, pagtutulong-tulungan ka niyan.